Samantala, narito naman ang ilang paalala sa lahat na kinauukulan upang epektibong magamit ang mga PCOS machines. Ito'y upang matiyak na hindi ang boto ng mga botante. Alamin natin ito sa ulat ni Bianca Piedad. Sa final testing at sealing o FTS ng Commission on Elections, pinakamahalaga ang paglalagay ng test ballots. May 10 random voters ang Board of Election Inspectors o BEI para gawin ito. Dapat tiyakin ng BEI na maiitiman ng buo ang dapat markahan sa balota nang hindi masisira ang security features nito. Sisiyasatin naman ng BEI kung tatanggapin ng precinct count optical scan o PCOS machines ang mga balotang ito sa standard na kondisyon. Mano-mano namang bibilangin ang test ballots at ikukumpara kung tugma ito sa resulta ng machine-generated returns. Sakali naman na magkaroon ng pagkakaiba sa election returns ng dalawang bersyon, muling titingnan at susuriin ng BEI ang mga balota para tukuyin ang naging sanhi ng kaibahan. Matapos ito at hindi pa rin nagpareho ang resulta, tatawagin na ang technical support personnel para dito. Bukod sa mga nabanggit, dapat rin gawin ng BEI ang mga sumusunod. Ballot box ng packing tape at ipakita ito sa publiko na selyado. Tingnan ang mga laman ng PCOS box. Ipabalik ang personal identification number o PIN ng bawat miyembro ng BEI at ilagay ang wastong petsa at oras. Dapat din selyuhan ng BEI ang pinaglalagyan ng main at backup memory cards. Kapag natapos na ang buong proseso, dapat tiyakin ng BEI na selyado ang buong PCOS box. Maaari lamang itong buksan sa araw mismo ng eleksyon, May 13, sa presensya mismo ng poll watchers. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.